Welcome po kayo mga kapatid sa ating pag-aaral ng ating Sabbath School lesson sa week na ito. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay brotherly love, pag-ibig sa mga kapatid. Ito po ay isang napakagandang pag-aaral sapagkat merong direct na kinalaman ang ating paksa na ito sa ating buhay bilang mga Kristiyano o tagasunod ni Kristo. Ang ating pangbungad na talata sa John chapter 13 verse 34, "A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another." Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinigay ko, sabi ni Kristo, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Yan po ang bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad. Sa Desire of Ages 678 ay sinasabi, "All who are imbued with His Spirit will love as He loved. The very principle that actuated Christ will actuate them in all their dealing with one another." Ano sabi? Kung papaano na inibig tayo ni Kristo, ay mangag-ibigan naman tayo sa isa't isa. Yan po ang pinakapunto ng lesson na ating papag-aralan sa linggo na ito. Dito tayo sa subtopic number 1, a new commandment, isang bagong utos. How much love was demonstrated by the great exemplar? Ang tinutukoy dito na great exemplar ay walang iba kundi si Panginoong Hesukristo. Siya po yung nagbigay ng dakilang halimbawa. Gaano daw po niya kamahal, gaano kalaking pag-ibig ang kanyang ipinakita. Yan po. Mababasa natin sa John 13 verse 1. "Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end." Sa Tagalog, inibig niya sila hanggang sa katapusan. Yan po ang magpapakilala kung gaano kadakila o kalaki ang pag-ibig ni Kristo sa kanila. Kung inibig niya sila hanggang sa kung ilang taon lang, abay, ibig sabihin kulang yung pag-ibig. Pero dahil inibig niya sila hanggang sa katapusan, kumbaga buo ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga alagad. Yon po ang punto. Hindi ibig sabihin na may katapusan yung pag-ibig niya. Hindi. Yung expression na inibig niya sila hanggang sa katapusan, ibig sabihin buo yung kanyang pag-ibig sa kanila. How broad, how full is this love? Gaano kalawak, gaano kapuspos ang pag-ibig na ito. So, yun po ang nagbigay ng tamang definition. No? Yung sabi na inibig sila hanggang sa wakas, ibig sabihin is malawak at puspos ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang mga alagad. Yan po mga kapatid. Dako tayo sa sunod na tanong. What is its significance for His followers? Ano ang kahalagahan nito para sa kanyang mga tagasunod? John chapter 15 verse 13. "Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends." Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. So, gaano kahalaga yung pag-ibig ni Kristo na puspos para doon sa kanyang mga alagad. Yan po ang nagiging basehan kung bakit sila nagkaroon ng kaligtasan. Bakit? Sapagkat yung puspos na pag-ibig ni Kristo sa kanyang mga alagad, yon ang nag-udyok sa kanya para ibigay niya ang kanyang sarili para sa kanyang mga alagad. At nung binigay niya ang kanyang buhay para doon sa kanyang mga alagad, ipinahayag niya yung kanyang dakilang pag-ibig sa kanila. At ang nagiging resulta ng kanyang pagbibigay ng kanyang buhay doon sa kanyang mga alagad ay nagbunga sa kaligtasan ng kanyang mga alagad.
Pero ang magandang balita doon, hindi lamang mga alagad ni Kristo ang nakinabang doon sa puspos na pag-ibig ni Kristo, kundi ang buong sanglibutan. Paano natin alam na nakinabang ang buong sanglibutan? Sapagkat ayon doon sa 1 John chapter 2 verse 2, He was the propitiation of our sin, sabi ni Juan, sin of his disciples. But not only for our sin, but for the sins of the whole world. Kaya yung puspos na pag-ibig ni Kristo yon doon sa kanyang mga alagad, ganon din kapuspos ang kanyang pag-ibig sa buong sanglibutan. At yon ang dapat na pasalamatan natin kasi diyan tayo nakasama. Nakinabang din tayo sa kanyang pag-ibig. Gusto kong bigyan ng komentaryo itong sinasabing, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ng isang tao na nagmamahal ng kanyang kaibigan ay kayang-kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng kanyang kaibigan dahil nga kaibigan niya yon. At hanggang doon lang ang antas na kayang gawin ng isang taong nagmamahal. Hanggang doon lang yung kaya niyang ibigay ang kanyang buhay doon sa kanyang kaibigan. Pero kung hindi niya kaibigan, hindi niya maibibigay ang kanyang buhay. Yung pag-ibig ni Kristo, mas higit pa kaysa pag-ibig ng tao. Bakit? Sapagkat hindi lang niya kayang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan, kundi kaya pa niyang ibigay doon sa kanyang mga kaaway. At yun nga ang kanyang ginawa. Yan po ang pinatutunayan ng Biblia na mababasa sa Romans chapter 5 verse 1 to 10. Dito tayo sa question B. What is the first fruit of the Holy Spirit? Ayan, basahin po natin. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, at iba pa. Yan po mga kapatid. Dito sa listahan, ano po ang pinakaunang binanggit na bunga ng Espiritu? Pag-ibig. So number 1 o the first na bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Next question, what are the evidences that this fruit is being perfected in us? Ano daw po ang katibayan na ang bungang ito na ang tinutukoy ay pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin? Ano ang ebidensya? Basahin natin sa 1 John 4 verse 11 and 12. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mangag-ibigan din naman tayo. Sino man ay hindi nakakakita kailanman sa Diyos kung tayo'y nangag-iibigan. Ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. So, paano natin makikilala o ano ang ebidensya na ang bunga ng Espiritu na ito na pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin kapag tayo daw po ay umiibig? Ituloy natin sa subtopic number 2. Ang subtopic number 2 ay continuation po ng subtopic number 1. At ito ay tungkol din sa a new commandment. John 13 verse 34. A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. So yung pong sinasabi ni Kristo, love one another as I have loved you, ito daw po ay tinawag na new commandment. Pero ang tanong, in what sense did Christ refer to brotherly love as a new commandment? Desire of Ages 677. Mabuti na lang at meron tayong another na kinasihang komentaryo dahil ito ang nagpapaliwanag. Hindi kasi pinaliwanag sa Biblia kung bakit new commandment para sa mga alagad ni Kristo yung sinasabi na love one another. Yamang ito ay nasa Old Testament na yan naturo. Love one another, love your neighbor, ganon. Para sa mga alagad, ang utos na ito ay bago sapagkat hindi nila iniibig ang isa't isa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanila. New commandment para sa kanila kasi nung nakalipas,
hindi nila naranasan yung talagang ibigin ang isa't isa na kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanila. Mangyari, meron din silang pag-ibig sa isa't isa, but it not in the way that Christ loved them. Hindi nila naranasan pa sa kanilang buhay yung pag-iibigan na katulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanila. Okay. Question B. What reveals that we are the sons of God and friends of Christ? O, dito na naman tayo. Tayo ay mga kaibigan ni Jesus Christ. Ngayon, ano ang magpapahayag na tayo ay mga kaibigan ni Jesus Christ? Ano ang magpapahayag na tayo ay mga anak ng Diyos? Basahin natin ang Romans 8 verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sa 1 John 3:10, in this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. So, ano ang magpapahayag na tayo ay tunay na anak ng Diyos at tunay na kaibigan ni Kristo? Kapag tayo daw po ay, unang-una, merong pag-ibig sa isa't isa. Number 2, kapag tayo daw po ay gumagawa ng katuwiran. At ano naman ang relation dito sa Romans 8 verse 14 na ang sabi, for as many as are led by the Spirit of God, they are the children of God. Ang relasyon doon, kasi yung pag-ibig sa isa't isa at saka yung paggawa ng katuwiran, hindi natin pwedeng gawin sa ating sarili maliban kung ang banal na espiritu ay nasa sa atin, siyang naggigiya sa atin o gumagawa sa ating puso. Meaning to say, we cannot have true love for one another and we cannot truly do the work of righteousness without the help of the Holy Spirit. Dahil it is the Holy Spirit that shed abroad the love of God in our hearts. Yan po mga kapatid. Mayroong magandang lesson dito sa Taught from the Mount of Blessing. Religion consists in doing the words of Christ, not doing to earn God's favor, but because all undeserving, we have received the gift of His love. So anong ibig sabihin nito? Religion consists in doing the words of Christ. Pero hindi natin ginagawa yung words of Christ, hindi tayo sumusunod doon sa mga salita ni Kristo o mga tagubilin ni Kristo for the purpose of trying to earn the favor of God. Hindi yon ang dapat. Ginagawa natin dahil una na tinanggap natin yung favor ng Panginoon. We are doing the words of Christ not in order to earn the favor of Christ, but because we have already received the favor of God without any merit on our part. While we were still undeserving, God has manifested His favor towards us. Nagbigay na ng pabor sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Ito ang nagbigay sa atin ng motivation para sumunod tayo kay Kristo. Kaya tayo sumusunod sa Kanya sapagkat sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat, tayo ay unang inibig ni Kristo. At dahil naman doon sa Kanyang pag-ibig, ito ang nag-udyok sa atin upang ibigin natin siya. At yon ang pinapaliwanag po ng Biblia sa 1 John chapter 4 verse 19 na nagsasabi, we love God because He first loved us. Yon po yung pinakapunto dito. Tandaan po natin yan. Huwag tayong mag-isip na tayo po ay susunod to earn the favor of God, to make us deserving of the love of God. No, hindi po ganun. Next, dito tayo sa subtopic number 3, a special title. Ano kaya yung special title dito na tinutukoy mga kapatid? Pribilehyo. John 15 verse 15, henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. So ano yung title dito na tinutukoy, ano? Yung sinasabi niya dito, I have called you friends, kaibigan.
Testimonies for the Church, Volume 4, 188, says Christ, "Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you." This is the condition imposed. This is the test that proves men's character. Okay. Question B. For what purpose did Jesus choose us? And what are the responsibilities that accompany this privilege? So anong purpose daw kung bakit tayo pinili ng Diyos? Hindi lang naman yung mga alagad ni Kristo ang kanyang pinili. Lahat ng mga tao ay pinili ng Diyos para iligtas. Basahin natin. "Ye have not chosen me, but I have chosen you." Ako ang pumili sa inyo. "And ordain you that ye should go and bring forth fruit." So ano po ang layunin kung bakit pinili ng Panginoon ng kanyang mga alagad? Upang sila po ay mamunga. At hindi lang yung mamunga ng isa, dalawa, tatlo, kundi mamunga ng marami. At yun po yung pinag-aralan natin sa ating previous lesson, na ang desire ng Panginoon, yung mga sanga na nakadugtong sa Kanya, ay mamunga ng marami. Sapagkat yung maraming bunga ang magbibigay ng kaluguran, kasiyahan doon sa Kanya na pumili sa Kanyang mga alagad. Yan po. Christ Object Lesson, page 383. We may claim to be followers of Christ. We may claim to believe every truth in the Word of God, but this will do our neighbor no good unless our belief is carried into our daily life. Anong ibig sabihin? Yung ating pag-aangkin na tayo ay mga alagad na Kristo ay magiging walang saysay, magiging walang kabuluhan, at hindi magiging kapakipakinabang sa ating mga neighbors, maliban na lamang kung yung ating pag-aangkin ay naihahayag sa aksyon. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin na tayo po ay Kristiyano, dapat makita sa ating gawa na tayo ay Kristiyano. Pag tayo po ay sinasabi natin ng mga anak ng Diyos, dapat makita yung ugali ng anak ng Diyos sa ating buhay. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid. Tayo magpatuloy dito sa subtopic number 4. Persecuted by the word. What does the word do to the friends of Christ? Okay, pag tayo po ay tunay na kaibigan ni Kristo, ano daw po ang gagawin ng sanglibutan sa atin? Basahin po natin ang John chapter 15 verse 18 and 19. "Kung kayo'y kinapupuutan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapupuutan bago kayo. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan." So anong gagawin pala ng sanglibutan? Number 1, kapupuutan ng sanglibutan ang mga tunay na kaibigan ni Kristo. Bakit? Sapagkat ang mga tunay na kaibigan ni Kristo ay hindi taga-sanglibutan. Bakit hindi taga-sanglibutan? Yamang sila naman ay naipanganak dito sa sanglibutan. Sapagkat sila ay hinirang ni Kristo mula sa sanglibutan. Christ has taken them out of the world. Not literally, pero yung kanilang citizenship, inalis na ni Kristo dito sa lupa at inilipat niya ang kanilang citizenship doon sa langit. Kaya hindi na sila makonsider na taga-sanglibutan. Yan po ay pinaliwanag ni Pablo doon sa Philippians chapter 3 verse 19 and 20. Nasabi, our citizenship is in heaven. Dito tayo sa letter B. Why did the world persecute Christ and why are His followers also persecuted? Hindi lang pala kinapupuutan ng sanglibutan ang mga tunay na alagad ni Kristo, kundi inuusig pa, pinepersecute pa. Bakit? John chapter 3 verse 19 and 20. And this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Ayon. John 15 verse 20.
Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. Kung papaano daw po na si Kristo ay inusig ng sanglibutan, yung mga tagasunod ni Kristo ay uusigin din sila ng sanglibutan. Ang tanong, bakit inuusig ng sanglibutan si Kristo? Sabi dito, kaya naman pinersecute nila si Kristo kasi si Kristo liwanag, sila ay nasa dilim, yung liwanag ine-expose niya yung gawa ng kadiliman. Itong mga tao sa sanglibutan, mas mahal nila ang kadiliman kaysa yung liwanag. Kaya pine-persecute nila yung liwanag na si Kristo dahil yung liwanag nag-e-expose doon sa mali na gawain ng mga taga-singlubutan. Alalahanin natin yung sabi dito. Remember, sabi ni Jesus Christ sa John 15:20, remember the word that I said unto you. This servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. So kung nakinig sana ang sanglibutan dun sa salita ni Kristo, makikinig din ang sanglibutan sa ating mga salita, sa ating mga pangangaral. Pero dahil hindi sila nakikinig doon kay Kristo, hindi rin sila makikinig dito sa atin na mga Kristiyano. Sa ngayon, walang matinding persecution. Meron pong mga personal persecution na kung minsan galing sa mga kaibigan, galing sa pamilya, pero medyo hindi pa matindi. Pero darating ang panahon na ang persecution ay titindi habang tayo po ay papalapit sa katapusan ng mundo. Dito tayo sa Thought from the Mount of Blessing, page 29. Between righteousness and sin, love and hatred, truth and falsehood, there is an irrepressible conflict. Ibig sabihin, may away, nag-aaway talaga ang kasalanan at katotohanan, ang pag-ibig at puot. Hindi po sila pwedeng magsama, magkalaban yan. Okay. When one presents the love of Christ and the beauty of holiness, he is drawing away subjects of Satan's kingdom. Kapag ang isang tao ay nagpapahayag ng aral tungkol sa kabanalan at pag-ibig, ang mangyayari, hinihila niya. He is drawing away subjects of Satan's kingdom. Hinihila niya ang mga sakop ng kaharian ni Satanas palabas, paalis doon sa kaharian na yon. Dito magagalit ngayon si Satan. Ayaw niya na yung kanyang mga sinasakupan ay merong aalis. Gusto niya na yung sinasakupan niya ay mananatili sa kanyang kamay, sa kanyang kapangyarihan. Para pag siya po ay susunugin, isasama niya sila na masusunog doon. Ang layunin ni Kristo naman, ihayag ang kanyang pag-ibig, ihayag ang mabuting balita sa kanila para akitin sila na umalis doon dahil mapanganib ang kanilang kalagayan doon sa poder ni Satanas. Kaya inaalis niya sila. Ngayon, magkakaroon ng away dahil magagalit ngayon si Satanas. Yun ang dahilan kung bakit merong persecution na mangyayari. Hihimukin ni Satanas itong mga tao na usigin itong mga gustong lilipat sa liwanag. Yan po mga kapatid. Okay? Dito tayo ngayon sa last subtopic, divine love in the life of the believer. How does the Apostle Paul distinguish between spurious versus true Christian love? Paano daw po inilarawan ni Pablo yung kaibahan ng tunay na Christian love at saka yung hindi tunay na Christian love? Basahin po natin dito sa 1 Corinthians chapter 13. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y nagiging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman,
At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Para sa Diyos, ito palang pag-ibig ay napakahalaga. Ngayon, kung i-compare natin sa ibang mga bagay, hindi maipagkukumpara. Walang makakapantay dito sa halaga ng pag-ibig ng Diyos. Kahit sa pananampalataya pala, kung walang pag-ibig, ang pananampalataya walang kabuluhan. Yung mabubuting gawa, yung mga talento, kagaya ng yung pagsasalita ng maraming wika, maging linguistic ka, kung wala kang pag-ibig, para sa Diyos, para kang batingaw na umaalingaw-ngaw lang. Walang saysay, walang value yun para sa Panginoon. Ang ibig sabihin, dapat po na ang number one na object na dapat makamten natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Okay, tuloy nating basahin. Charity suffereth long, is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Ang ganda, no? Ang pag-ibig hindi nag-iisip ng masama, hindi rin makasarili, hindi mayabang, kundi mabait. Rejoiceth not in iniquity. Hindi nasisiyahan o hindi nalulugod doon sa mga kasamaan. But rejoiceth in the truth. Nalulugod doon sa katotohanan. Yan po ang sinasabi. Beareth all things. Pinagtitiisan niya ang lahat ng bagay. Believeth all things. Madaling manampalataya, maniwala. Hopeth all things. May pag-asa, umaasa din yung pag-ibig. Endureth all things. Tinitiis niya ang lahat ng bagay. And then finally sabi, charity never faileth. Hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Pero ang pag-ibig ay mananatili yan. So, yan po ang description ng tunay na pag-ibig. Ngayon, yung spurious, wala sa kanya yung mga katangian na ito. Anything that is not in harmony with the description of the love, yung katangian ng pag-ibig na sinalaysay dito, kung wala sa isang tao, ibig sabihin, spurious yung kanyang pagmamahal. Nag-aangkin siya na siya ay Kristiyano, pero hindi nahahayag sa buhay itong mga katangian ng pag-ibig na ito, ibig sabihin, spurious. Ngayon, ang tanong, meron bang Kristiyano ngayon na lahat ng mga katangian ng pag-ibig na ito ay nasa kanyang buhay? Alam niyo mga kapatid, let us be honest. Yung katangian na ito, lahat-lahat na binanggit dito, hindi pa po lubos o puspos na masusumpungan doon sa buhay ng mga Kristiyano. Pero ito yung ideal measurement na gusto ni Kristo na abutin natin. Kaya kinakailangan mag-aral tayo, matuto tayo, palaguin natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso at lalagaw tayo hanggang sa maabot po natin yun. Yan po ang tinatawag na ladder of Christian progress. Na binanggit po doon sa 1 Peter chapter 1. The ladder of Christian progress. Magsimula ka sa pag-ibig, madagdagan ng padagdag, parang hagdan. Parang yung education na there are different level. Magsimula kayo yun sa grade 1, hanggang sa grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Ibig sabihin, merong progress sa iyong kaalaman hanggang sa maabot mo na yung magiging college and then mag-graduate ka, you will become a professional. So bilang mga Kristiyano, yan po ang gusto ni Kristo na pag-aralan po natin. Gusto niya na hubugin tayo ayon dito sa katangian ng kanyang pag-ibig. Kaya sana po magpasakop tayo mga kapatid, isuko natin ating sarili at magiging learner tayo. Handa tayo na matuto. Pag-aralan natin kung paano natin isakabuhayan
yung tunay na pag-ibig ni Kristo. Pero hindi tayo yung mag-aral sa ating sarili lang. Kasi sa ating sarili, kahit gaanong aral tayo ng aral, kung sa ating sarili lang, hindi pa rin natin ito mahuhubog yung ganitong uri ng pag-ibig. Maliban na lamang kung si Kristo ay gagawa sa ating buhay. Kaya tandaan po natin, the development of the love of God in our life cannot be accomplished by our own strength, but it could only be accomplished by and through the power of God working in us. Ang kailangan lang sa atin mga kapatid is we should be working together with Christ at magpasakop tayo and allow the Holy Spirit to guide us. By the power of the Holy Spirit, this love will be shed abroad in our hearts. We have to cooperate in what? In exercising that love on a daily basis. Kailangan na-exercise natin yun. Para bang binigyan ka ng kapital, inegosyo mo yun. Yan ang ibig sabihin. Binigyan ka ng sasakyan, dapat gamitin mo, i-drive mo. Kasi pag binigay sa iyo yung sasakyan, hindi mo naman din na-drive, useless lang. Ganon din po yan. Once the love of God is shed abroad in our hearts, tapos hindi naman natin ipinapractice, hindi natin pinapahayag, magiging walang kabuluhan. What must we realize about the characteristic commended by Christ in Revelation 3 verse 10 to 12? Okay, alamin natin kung ano ba yung mga characteristic commended by Christ in Revelation 3 verse 10 to 12. Basahin natin. Because thou hast kept the word of my patience, I will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. So anong characteristic ngayong nabanggit dito sa verse 10? Patience. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Paano ba natin matupad ang salita ng pagtitiis? Kapag ito po ay ipinapractice natin kung papaano tayo magtiis. Sa halip na kapag may taga-sanglibutan na napupuot sa atin, huwag din tayong mapuot sa kanila. Pagtiisan lang natin yun. Let us bear that patiently. Kapag ang sanglibutan tayo ay pine-persecute, that is the time that we have to practice patience. Ayun po ang ibig sabihin dito. Because thou hast kept the word of my patience, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ano ngayon ang gagawin ng Panginoon? Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Yan po ang pangako. Kapag po tayo ay nagpa-practice ng pagtitiis, sabi nga ng Revelation 12:17, here are the patience of the saints. Okay. Pag nagpa-practice tayo ng pagtitiis, anong gagawin ng Panginoon? Iingatan tayo sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So yun po ang unang characteristic na nabanggit dito, which is commended by Jesus Christ in Revelation chapter 3 verse 10 to 12. Dako tayo sa verse 11. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. At ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. So anuman yung pinagkaloob ng Diyos sa atin, kagaya yon, pinagkalooban tayo ng pananampalataya, pinagkalooban tayo ng pag-ibig because the Holy Spirit shed abroad in our hearts the love of God. Panghawakan daw po natin yun. Pag pinanghawakan natin yon, anong sabi dito? Upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. So, panghawakan natin ang anumang bagay na pinagkaloob ng Diyos tulad ng pananampalataya at pag-ibig at iba pa. Dito naman tayo sa verse 12. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa doon. Yung magiging overcomer, siya daw po ang gagawin ng Panginoon na haligi sa templo ng kanyang Diyos. Paghahalin tulad lang yun, hindi naman literal na templo ang pinag-uusapan tapos gagawin yung tao na haligi. Alangan namang magiging haligi o pilar ng isang templo, tao nga yun .
figurative speech yan. Ibig sabihin, doon sa kaharian ng Diyos, pag ikaw ay magiging haligi, magiging isa kang leader. Kaya pag sinabing haligi ng iglesia, leader ng iglesia yan ang tinutukoy. Leaders ng kanyang kaharian. Ano pa ang sabi dito? At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem. So, doon sa overcomer, isusulat ni Kristo ang pangalan ng Panginoon sa kanyang forehead at maging ang pangalan ng bayan ng Diyos ay susulat pa rin doon. Ano ang pangalan ng bayan ng Diyos? Bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Bilang paglilinaw, basahin natin ang The Youth Instructor, August 18, 1886. Ano bang ibig sabihin nun ano bang significance ng ilalagay yung pangalan doon sa tao? The pure and holy garments are not prepared to be put on by anyone after he has entered the gate of the city. Tandaan natin itong punto. Yun palang sinasabi dito na garment, pure and holy garments. Hindi literal na damit ang tinutukoy dito na puti. Ito ay tumutukoy sa pure and spotless robe of Christ's righteousness. So yung dalisay na katwiran ay hindi po yan ipagkakaloob o idadamit sa isang tao after na siya ay nakapasok doon sa Holy City. Bago pa siya papasok, ay ipagkakaloob na sa kanya. Kailan pala maibibilang na matuwid at dalisay ang isang tao? Sa panahon na siya po ay manampalataya kay Kristo, yung spotless robe of Christ's righteousness will then be imputed to him because of his faith in Jesus Christ. Pag tinanggap niya si Kristo na siya ang kanyang katuwiran, then the perfect righteousness of Christ will be imputed to him. After it is imputed to him, it will be imparted. Ibig sabihin nun, it will be revealed in his Christian life on a daily basis. At yung makaranas ng genuine justification by faith and sanctification by faith, yan po ang makakapasok sa Holy City of God. Yan po mga kapatid. Ano ang susunod? Sabi dito, the name is the symbol and the name of God will be seen in their foreheads. At yung pangalan daw ng Diyos ay makikita sa kanilang forehead. This name is the symbol which the apostles saw in vision and signifies the yielding of the mind to intelligent and loyal obedience to all of God's commandments. Pag nakita yung pangalan doon sa forehead ng isang tao, hindi naman yung dito sa literal na forehead ay susulatan doon yung pangalan. Halimbawa, personal name ng Panginoon, yung YHWH sa Bible na pronounce ng iba na Yahweh, yung iba naman ay Jehovah, yung iba naman ay Yahweh. Hindi naman yun yung literal na isusulat dito sa forehead at babasahin, hindi. Pero ang ibig sabihin nun, yung pangalan ng Diyos na yon na makikita, sabi dito, the name of God will be seen in their foreheads. This name is the symbol which the apostles saw in vision and signifies the yielding of the mind to intelligent and loyal obedience to all of God's commandments. Okay. So kapag yung yung isip, yung mind ng isang tao ay nahubog, nagpasakop na sa Panginoon at nasanay na sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon, yun po ang magpapahayag na yung pangalan ng Panginoon ay nasa kanyang noo. Sapagkat yung pangalan ng Panginoon ay kumakatawan sa kanyang ugali. Kaya pag sinabing may magandang pangalan yung isang tao, ibig sabihin maganda ang kanyang ugali. Pag sinasabi na yung kanyang pangalan ay nabahiran ng kasamaan, ibig sabihin nasumpungan na may pangit na ugali yung isang tao. Ganun po yun.
There will be no covering up of sins and fault to hide the deformity of character. So pag sinabi na nakita yung pangalan ng Panginoon sa noo ng isang Kristiyano, ibig sabihin yung ugali ng Diyos ay naihayag sa kanyang buhay. Pag hindi natatakpan yon, ang ibig sabihin nun kasi hayag na hayag, ibig sabihin, sabi dito, walang nasumpungan na kasalanan o fault o deformity of character. So, meaning to say, yung pong makakapasok doon sa kaharian ng langit, ayon pong mga tao na tutuong nanampalataya kay Kristo at nagpasakop po sila sa kapangyarihan ng Diyos at sila po ay nag-surrender ang kanilang sarili at fully devoted na po sila na sumusunod sa kanyang kalooban. Nagkakasala man sila pero umaamin ng kasalanan kaya napapatawad sila. So, hindi ibig sabihin na never na hindi sila nagkasala. O, wala silang previous na defect of character. Meron, kaya lang nagsisi sila, nagbabagong buhay. Kahit ilang beses, sabi nga ng Biblia, a righteous man may fall 7 times and rise again. Kahit ilang beses na nadapa yan, pero bumabangon yan at natututo sa kanyang karanasan. Because of a much failure, natuto din siyang gumawa ng mabuti hanggang sa siya po ay nasanay na sa paggawa ng mabuti sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Kaya sabi dito, no robes will be half-washed, but all will be pure and spotless. Ibig sabihin yung robe nila, nahuhugasan. Pag nahuhugasan, ibig sabihin, ilang beses din yan sila na nagkasala, nadumihan din yung kanilang damit na yon, pero sila ay linalabahan nila. So every time na sila ay naputikan yung damit nila, linalabahan. Yun po, every time na nagkasala, nagsisisi at sila po ay nagbabagong buhay. So yun po yung process ng reformation kung tawagin o transformation of character. And at the end, they will be found pure and spotless. Yun po yung final na result. So nawa po mga kapatid, isuko natin ang ating sarili, magpakumbaba tayo sa ating Panginoong Diyos. Huwag tayong magiging mayabang sa ating sarili. Huwag din po tayong mag-depend sa ating sarili. Lagi po tayong kumapit kay Kristo at magpakumbaba sa ating sarili at hayaan siya na linisan tayo sa ating mga karumihan hanggang sa tayo po ay magiging lubos na malinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Ayun ang last na point ng ating Sabbath School lesson. So tulungan po ng Diyos ang bawat isa sa atin na tayo po ay magiging overcomers sa tulong ng kanyang biyaya. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig mga minamahal na mga kapatid at kung sino man po sa inyo ang hindi pa po naka-follow ng ating Facebook page at yung hindi pa nakasubscribe doon sa ating YouTube channel, mag-subscribe po kayo. Nang sa ganon ay lagi po kayong updated sa ating mga videos na ina-upload. Thank you very much.